So ayun mga kamotorista, gamit natin si Block G. So 3 weeks natin dito na drive. So kaya pinapainit natin. Iniikot ko dito sa lugar namin. Medyo traffic lang. Smooth pa manakbo. Yan, grabe ganda pa ng, diba, MDL yan, linaw pa yan. Kita nyo naman sa unahan yung buga ng MDL. So complete package to. May loud horn. Ayun o, loud horn natin. Loud horn. So meron yan hazard. So kompleto yan. Paganahin natin yung hazard. So ayun yung hazard mga kamotorista. So kompleto yan si Block G. So naka-complete set din ito ng panggilid. Kaya malakas pa. Yun nga lang kanina. So pumagpag muna ng mga damit na likabok. Tagal na stock 3 weeks. Bago rin ang baterya nito mga kamotorista ni Block G. Yung gulong harap likod. So sinet natin to. Kaya anytime natin pwede gamitin sa long ride. So 3 weeks mo din nagamit. Kaya pinapainit ko yan. Na-drive ko naman dito sa ayan, matubig na lugar. Sa lugar namin pag umuulan dito. So matubig yung kalsada. Tubig. So pinapagpag natin yung alikabok ng Block G. So 3 weeks na ugatan. So tamang painit lang sa ating parking area. So ngayon lang natin ito denay. May bubuga pa. May bubuga pa si Block G. Malakas pa kumatak. So si Block G ay almost 3 years na. So 3 years and 4 months. So napakatagal na to sa atin. 3 years and 4 months fully paid. Kaya may doble na susi na to, doble key. And then yung original WRCR ni Block G di pa nakukuha sa kasa. So wala pa tayong time. Pero nasa kasa na yung WRCR itong original. So yung side mirror natin, tinanggal na natin yung stock. Ayan, kita nyo naman side mirror ko maliit. And yung visor na maliit na dito sa unahan, tinanggal ko rin. So naka decals kasi to. So wala niya, yung naka carbon decals. And then meron tayo syempre, ayan, voltmeter. Ayun, nakakita nyo naman. Para sa baterya natin, may voltmeter yan dun sa gilid. So nilagyan natin para natitrace natin yung baterya natin. So bago baterya nito, kapalit lang din natin. So nakadalawang baterya na ito sa Block G. Yun lang yung buga ng ilaw. Napakaliwanag. Ang liwanag dito sa subdivision namin. Pero malakas ang buga. So may phone holder syempre yan, di mawalan. Kasi kailangan natin magmapa pag nabiyahe. Ito may phone holder. Mag-repack din pa lang yun ito, front shock. I-repack din natin ito. Yung brake pad. So bagong brake pad dito sa unahan. So ito natin. So gusto ko nang ibenta to si Block G, kaso nagdadalang music pa ako kasi malaki ang pinagsamahan namin ito. So ang hirap i-let go pag nag-long ride tayo, di tayo pinapahiya. So kaya undecided pa akong ibenta, no? So sayang naman. So pinakaunang motor natin to na fully paid. Although marami nang dumaan na motor sa akin, pero ito yung motor na hindi ko binitawan ng nasa na fully paid ko. No, sumunod na si Busasha, yung ADD natin. So tarapusin din natin yan. Ilang buwan na lang yun, bayad na sa Busasha. So ito 3 years natin ito kinuha. Si Busasha kasi malaki ang down payment nun, kaya ilang months lang natin nuulugan yun. Atin ito nagagamit sa long ride. Huling long ride na nagamit ko to nung punta tayo ng Jambu Lake sa Nagkarlan. Ito yung ginamit ko. So ngayon talagang pang malapitan na lang, nagpahinga na natin kasi ang odometer na niyang natatakbo ay 45,373. So talagang mahaba-haba ng napuntahan dito. Bicol, nag-Bicol ride na tayo, naikot na natin. Pangasinan ride, naikot din natin Pangasinan.
Pampanga, syempre dadaanan niya Zambales, Olongapo, yan mga napuntahan natin. Marami pang iba. So buong Quezon Province ikot na rin natin. Quezon City, yan, buong Laguna. So and then mga sa Laguna nadala na natin to si Lucky. So grabe ang moment namin ito, memorable moment na kasama. Kaya syempre ang hirap i-let go kung ibebenta natin. Kaya ayoko rin i-let go mga kauturista kasi ang laki ng nagastos ko dito kaka-set up. Kaya ang hirap. So yung original price nito, so siguro nagagastos nga dito kasi laki ng original price nito sa pag-set up. Kita nyo naman last ko pang overtake, tagtag na lang kasi ang tigas na nung shock niya sa likod. Palitan na ng shock.